Marines natin ay nagkaroon po ng accusation na nakapag-deliver daw po sila ng mali-maleta at na may mga lamang pera sa mga ilan pong dati at kasalukuyang opisyal po ng gobyerno, mga kabombo. Sa utos po yan ni Representative o dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At para po hinga ng reaksyon, mga kabombo, live po mula dito sa ating linya si dating Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Kung magandang umaga po, welcome po dito sa Bombo Hanay Big Time. Live po tayo ngayon dito sa Bombo Radyo Naga. Ito po si Bombo Kim Ramos. Baka gusto niyo po muna, ma'am, bumati sa ating mga tagapakinig at manunubaybay. Hi, good morning. Magandang umaga po sa Bombo Radyo Naga. Good morning po sa inyong lahat na nakikinig ngayong umaga dito. Yan, ma'am, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming panayam. Pero ma'am, siguro po diretso na po natin itong tanungan. Kasi ito pong 18 Marines, ma'am, naidawit na nga po itong inyong pangalan na parte daw po kayo dito sa nabigyan ni dating Representative Zaldico nitong mali-maletang pera, ma'am. Ano pong masasabi ninyo sa accusation nito despite the fact na kayo nga po after nitong election o serving as Gabriela Party List Representative, nananahimik na nga po kayo? Nakakatawa nga ito no? Nananahimik kami. Kaming mga former Congress persons siyang tinarget para dito. Unang-una siguro, ang reaction ko dyan, napaka-bogus ng hearing na naganap kahapon. At halatang-halata na parang ang dahilan or ang pinakalayunin talaga ay demolition job. Nino, nang pansinin nyo naman kung sino yung mga naging tinarget nila particular. Ito ay yung mga nagrereklamo, complainants mismo, at mga may kinalaman sa complaint ng SB impeachment, Sara Duterte impeachment. So parang ang ginawa talaga dito sa hearing na ito ay tanggalin yung kredibilidad at integridad ng mga tao na gusto na humingi ng accountability at tunay na trial, tunay na pagpapanagot sa mga pinakamatataas na posisyon sa ating bayan. In fact, grabe yung ginawa nila, Kasi parang hindi lang political demolition to outright lies yung mga sinasabi. Hindi po totoo yun, puro mga conjectures, puro mga insinuations, walang context, nagpakita ng picture, mga ganon, Pero yung itakita yung mga ebidensya na talagang kasi alam nila na hindi ito papasok sa korte, siguro kaya ang ginawa ay nagkaroon ng ganitong hearing. So ang reaction po namin yan, huwag po kayo maniwala dyan, fake news po tayo niyan, alam po natin kung ano ang matagal na record ng Makabayan Bloc, particular namin ni Congresswoman Franz Castro at Congressman Raul Manuel. Kasi kami po ay vocal critics ng administration during the Duterte administration and even after noon sa Marcos administration. Kaya parang ang ginagawa nila ay paglilihis sa tunay na mga dapat tugunan sa ngayon in terms of transparency and accountability, yung tunay na pagpapanagot sa mga tiwali sa ating bayan. At syempre dahil perfect ng timing, di ba? Papasok yung yung trial sa Senate. Tapos biglang nalihis ng ganito. Pangalawa, merong issue, merong trial, haharap din sa trial, si Digong, si Duterte sa ICC by November. Kaya talagang parang desperate move ito ng mga Duterte faction. At alam naman natin na ang nagaganap ngayon sa pagitan ng Duterte at Marcos ay pagtindi noong kanilang hidwaan o kanilang ribalan. Kaya nagaganap yung mga ganitong mga pangyayari. At idinadawit tayo kasi alam natin na ang record ng Makabayan ever since, hindi po tayo nangungurap. Kaya wala po tayong proyekto.
para sabihin natin na meron tayong makikickback dyan sa flood control. Ayaw lang nilang imbestigahan ng tunay kung sino-sino ang behind doon sa flood control scam na nangyari. So, yan po. Kung siguro tanungin ko rin lang po kasi itong mga iba't ibang nadawit po dito sa ating kumbaga dun sa idinawit mismo nitong 18 ex-Marines kumbaga may denial sila and inexplain nila kung bakit. Yung iba nga po kumbaga ang explanation hindi pa naman sila kumbaga official o congressman o senator during the time na naka-receive po sila. Sa part po natin, ma'am, paano po ba natin pinabubulaanan at na mali po or hindi po talaga totoo itong paratang ng 18 ex-Marines? And siguro paano po natin siya papatunayan, especially kung siguro pagkakakilanlan siguro, for example, kung sino mang Hoda na nagbigay daw sa inyo ng pera or nagpadala nito from Zaldico. Wala naman tayong dapat patunayan dun sa mga pangyayari dahil ito talaga ay pagtatangka na iugnay tayo, no? Yung Makabayan lang sa flood control scam, yung scandal nila. Wala pong flood control projects or infrastructures, allocables o project insertions ang Makabayan. Kaya wala rin pong anumang kickback na maaaring matanggap ang Makabayan. As to the sinasabi na accusation, sila dapat yung magpatunay noon. Wala naman silang wala nga silang mapakita na kahit anong CCTV na merong dala o nakipagkita na may dala daw, etc., may maleta, ganun. Sabi ko nga hindi nga maleta, dala ko, maliit lang yung bag ko. Puro mga laman doon, yung maintenance ko, yung gamot ko, yung lahat ng ano ko. And in fact, actually, kahit kung anong tawag dito, lifestyle check tayo. Kahit hanggang ngayon, simple pamumuhay pa rin po ang meron kaming tatlo sa Makabayan dahil yun naman po talaga ang aming sinumpaan para maglingkod sa ating bayan at hindi magkaroon ng mga ganitong mga issues. Ayan. Siguro kung matanong ko na rin lang po, kasi although we are talaga vehemently denying these accusations na kumbaga din-discredit yung pagiging kritiko natin sa anumang anomalya o kamalian sa administrasyon, hindi po talaga maiwasan na pati po yung Makabayan inaatake yung integrity natin. Ma'am, matanong ko lang po, paano tayo naapektuhan, especially yung integrity ng Makabayan, na hindi na lang po simpleng red tagging accusation? Pati nga, kung titignan natin yung mga comment section and other yung mga kumbaga reaction, naka-receive daw ng maleta and all, and kung ano-ano pang dumagdag po itong accusation. Kamusta po yung integrity natin, ma'am? Paano po natin minamanage na magpatuloy na magsilbi? Or siguro tayo tapat, mapanatili yung image na yun po sa publiko? Unang-una, hindi po tayo dapat maniwala agad-agad sa fake news. Yun nga yung sinabi ko, the people should be vigilant. Talagang dapat suriin nila ng mabuti kung ano ang mga inilalabas na mga kwento. Tapos, hindi na rin naman kami nagtaka Bombokin, kasi parang inaatake na kami dati pa, parang ganyan. Parang idinawit lang kami para talagang ang nangyari ay tanggalin yung integridad ng Makabayan. Pero syempre, dahil mahaba na ang track record ng Makabayan, nagpapatuloy kami at patuloy pa rin kami talaga lalaban sa mga tiwali sa ating bayan. Lalong-lalo na yung mga ito yung mga ginagawa ng mga fabricated allegations, political harassment, mga smear campaigns. Alam natin na walang katotohanan yun. At dapat ang ipulso talaga ng ating mga mamamayan ay labanan yung mga tunay na korap sa ating bayan at nang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya hindi tayo tumitigil. In fact, marami pa tayong mga dinadaluhan na mga pagtitipon kung saan kontra-kurakot pa nga ang ating mga tema. So, ibig sabihin, hindi po ito nakakabawas doon sa ating paglilingkod na magsabi ng mga katotohanan sa mga nalaman natin. Kaya parang huwag ilihis yung tunay na mga issues ngayon ng ating bayan. Nakikipaglaban pa rin tayo para sa lupa sa magsasaka,
para sa mga pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. Nagkikipaglaban pa rin tayo para pababayin ang presyo ng bilihin sa ating bayan dahil pumalo na ng 7.9% yung inflation na dapat talaga tugunan ng pamahalaan natin ngayon. So, parang kaya sinabi ko na politically motivated ito para nang sa ganun pahinain, di ba, yung mga lumalaban sa ganitong sistema. 'Di ba? Kasi kapag nilagay mo sila doon, parang apparently akala mo totoo, pero hindi naman totoo. Nag-iba-iba na nga yung listahan nung tiningnan namin, ano. Tapos malalaman mo lang 'yon actually under the scrutiny ng korte o kapag nagkaso, alam nila na hindi yun papasa doon, kaya ganyan yung kanilang ginagawa. Sa publiko, sinasabi nila na ganito, tapos nagkakaroon ng, kasi buo pa naman ang ang machinery nila ng mga trolls and everything, pang fake news. Tapos, ngayon, ang ginagawa pa, sabi nyo nga, parang this is, mas malala pa nga or mas matindi sa red tagging, di ba, na ginagawa nila. Kasi narinig ko dun sa, sa hearing na parang, kung nakakuha ang makabayan ng tawag dito ng pera daw, bakit daw pinapa-abolish yung MTF-LCAC? Gusto po natin tugunan ng pamahalaan yung mga roots ng armed conflict, ng digmaan sa ating bayan dahil hindi naman po pwedeng patay lang ng patay yung mga tao, and we are for human rights. Tapos, alam naman natin na itong mga ginagawa na ito, para pagsabungin yung mga progresibo laban sa mga AFP or military hawks na naniniwala sa ganito. Yung nag-gets niyo po ba? Yung gusto kong sabihin dito, na parang para lang sa ganon, sabihin nila na itong mga ito ay tawag dito ay pinagbibintangan na ganito yung ginagawa, may illegal na ginagawa kahit wala. So, yun yung yun yung ginagawa sa atin ngayon. Kaya po maganda na maging critical or maging mapanuri ang ating mga mamamayan sa lahat ng mga lumalabas. Dahil yung power struggle po na nangyayari sa Senado, yung hindi na nila magampanan yung kanilang trabaho, ang mangyayari po talaga, i-deflect nila ito sa iba pang mga issues na lalong magpapalabo, confuse, or lalong magpapatagal ng mga issue or accountabilities na hinihingi natin sa pamahalaan sa ngayon. Pero siguro kung matanong ko na lang po siguro, may pakikipag-ugnayan na po ba tayong nagawa with the siguro yung old and new generation of Makabayan Bloc, yung mga nakaupo po and yung mga dati pong tulad ninyo, kasama kayo, to file an action o maggumawa po ng aksyon, kasuhan itong 18 Marines o to partake in any processes o hearings para po pabulaanan itong ginagawa nilang pagdawit sa atin, sasabi natin, hindi naman po tayo, wala naman po tayo talagang kinalaman. Oo, pinag-aaralan natin, pag-aaralan natin yung mga cases na pwedeng i-file dito. Kasi syempre, gusto naman natin talagang mabigyan ng hustisya yung mga, tawag dito, mga ginagawa sa atin, na panggigipit at panghaharap. So, pag-aaralan po natin, yun naman ang napag-usapan namin sa Makabayan. Tapos, yung iba pang mga kasi, I heard may mga names, kabago-bago nga yung names kung hindi ka kakampi ngayon ng Duterte, wala yung name mo doon. Pero kung kakampi ka, di kasama ka doon, parang ganyan. Kaya, titingnan po natin kung alin yung best na action, recourse, kaugnay sa pagsasampa ng kaso dito sa 18 Marines at saka sa mga salita against us. Yeah. And siguro ma'am, matanong ko rin lang po, in case po na imbitahan tayo ng Senado para po makaharap itong 18 Marines and iba pa pong nagdadawit sa atin, like para po marinig po mismo natin yung kanilang accusation mula sa mismong bibig nila,
and ito po mabigyan tayo ng Senado. In case man po si Senator Erwin Tulfo magsagawa na po ng separate na committee hearing, nagpapahayag po ba tayo ng willingness to attend such hearing para po kumbaga mabigyan ng avenue ang ating sarili to kumbaga debunk those accusations? Sa hearings, pag-uusapan din naman namin kung anong best recourse dyan kapag nagkaroon ng summons or kung ano man ang gawin na aksyon, no, ng Senado after nito. No? At kung magpatawag dito ang Senado, di pag-uusapan at pagmimitingan po namin yan. Siguro lastly na lang po kung para hindi ko na po kayo maabala kung saan pa po kayo papunta ma'am. Baka meron na lang po kayong natitirang mensahe, paalala o panawagan po sa publiko patungkol po dito sa yun nga po pinag-usapan natin at siguro sa mga nangyayari po dito sa issue, especially po dito sa Kongreso. Yes, oo. Sana wag gawing platform for political demolition jobs, no? Yung nangyayari ngayon. Tapos yung mga substantiated accusations, yung mga manufactured na narratives, yung mga laban sa atin, laban sa mga progressive leaders, huwag nilang gamitin ito. At dapat hindi politically motivated yung kanilang mga ginagawa doon. Sikasuhin nila yung kanilang mga trabaho kasi habang natitenga yung mga issues at legislations kaugnay sa mga pangangailangan ng ating mga pinakamahihirap sa ating bayan, mas lalong lumalala yung kondisyon natin. Kaya parang sa pagpapakita nun, dapat may integridad yung mga institusyon sa ating bayan, katulad na lamang ng Senado. Kung kaya, dapat, gusto ko lang sabihin, na ayusin nila yung kanilang trabaho doon. Magtrabaho dapat ang Senado sang-ayon sa kanilang mandato para sa paglilingkod sa ating bayan. Yun, na parang hindi chismis lamang ang kanilang ginagawa doon. Yun po yung And of course, sabi natin, maging vigilant ang ating mga mamamayan, pagbantayan ng mabuti ang mga nagaganap, may kinalaman po ito sa atin. Kasi habang tumatagal na ganyan, hindi tayo makapagpanagot din ng mga opisyal sa ating bayan, katulad na lamang nitong trial na dapat ay nagsimula na. Alam naman natin na yan ang tunay na pinipigilan ng ganitong mga nangyayari o nagaganap sa ating bayan. Yung trial ni Sara Duterte kaugnay sa articles of impeachment na ipinasa na sa Kongreso o sa Senado.